lahat mga kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at last August 12 po ay dumating po ako dito sa ating bansang Pilipinas. Galing po ako ng Dammam, Saudi Arabia. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kanya pong pag-iingat, sa kanya pong paggabay sa akin. 2 years po akong naglingkod sa isang Arab Kuwaiti family na napakabuti po nila sa akin. Lahat po na aking mga kailangan, sila po ang nagpo-provide. Talaga po, ang pagbibigay po talaga po ay susi ng pagpapala. Yes. Lahat po, simula po sa pangangailangan ng aking mga katawan, pati po ang pangangailangan ng aking pamilya, sila po ang nagbibigay sa akin. Tapos po, wala po akong problema sa sahod, sa lahat-lahat po, sila po talaga napakabait sa akin. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa kagalingan din po. Way back po, na-save po kami ng 1990. At nagpapasalamat po rin kami sa kagalingan po ng aming beloved mother, beloved father, at aking po mga kapatid. Ganon din po ang aking pong, nung nagkapamilya po ako, ang aking pong youngest son, nagkasakit po siya ng epilepsy. Talagang totally po talaga nasa hospital kami for how many months po. Talagang na-confine po siya doon. Sa pangunguna panalangin po ng ating mahal na pastor, sa kanya pong beloved children, nagpunta po kami sa pastoral house at yun nga po sabi po sa amin, mag-fasting po kami sa lugar ng Pampanga. Ayun nga po, nag-fasting po kami ng almost how many days, inabot po kami ng 1 week doon. Kahabagan po ng malapit yun habang nagbabiyahe po kami, talaga pong umaatake po ang kanyang epilepsy. Kaya ginagawa po namin, habang nangiinig siya, sinusubukan po namin ng kutsara kasi yun din po ang pilit sa amin ng doktor para hindi po mag-lock yung kanyang jaw. So after po nun, habang papalapit po kami sa fasting house sa Pampanga, talaga pong inaatake po siya. Habagan po naman malapit yun, before po matapos ang aming fasting, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Before po, nung sinusumpo po siya noon, 3 years old lang po siya. Ngayon po, 8 years old na po siya. Hindi na po siya inaatake ng epilepsy. Kaya di po sa pag-stay ko po doon sa Saudi Arabia, nagkaroon din po ako ng konting pagsubok. Yung pong pinsan ko po, kasi po yung amo ko po kasi nangangailangan pa ng isang kasama ko bilang cook. So yun po, yung pinsan ko po na yun, meron po siyang kailangang agency. Sabi ko, sige, refer kita sa amo ko para kumuha sa inyo isang cook. So, nag-negotiate po sila ng amo ko. Tapos nagpadala po sa kanya ng payment para po sa agency, para po sa tao na ipapadala doon sa bahay niya. Ngayon po, after po na ipadala sa kanya yung pera na yun, hindi na po na sinasagot yung tawag po ng employer ko. Isa pa po, talaga pong sabi niya sa akin na close na daw po yung agency na alam niya. So, doon pa lang po, alam ko na po na talagang wala na pong pag-asa. Sabi ko, ibalik na lang po niya yung pera kung talaga pong walang pag-asa. So, nag-uusap po kami ng amo ko, sabi niya, ano mo ginawa na pinsan mo? Kamag-anak mo pa naman, ginanyan ka. So sabi ko po, bahala po ang mahal na Panginoon sa kanya. Alam ko po Muslim people po kayo dito sa Saudi Arabia, pero i-introduce ko po sa inyo ang aking pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang bahala pong gagabay sa akin. Siya po ang maghihiganti po para sa akin. Yun nga lang po, sabi po niya, paano yun, hindi naman babalik yung pera. Sabi ko, bahala din po ang mahal na Panginoon. After po nun, siguro mga how many months, umiyak po talaga ako sa kanila. Kasi kinakabahan po ako, baka po ibawas sa sahod ko, ano man pong gawin nila sa akin dahil nga po sa ginawa ng aking pinsan. Pero alam niyo po, umiyak ako sa sabi niya, huwag ka nang umiyak, hindi naman namin ibabawas nga sa sahod mo. Wala kami ibabawas, wala kami kukunin na kahit na ano sa'yo. Sabi niya gano'n. Sabi ng aking among lalaki. Tapos sabi nito sa asawa niya, patigilin mo na siyang umiyak. Sabi niya gano'n, huwag ka nang umiyak, tumigil ka na kasi ubahagulgul nga po. Kasi medyo malaking halagang pera po yun. Sabi niya, sige na, huwag ka nang umiyak, tumigil ka na. So ipagtigil ko po na yun, after po na nag-usap ko rin, sabi ko sa sir, pasensya na po, hindi ko po talaga alam. Sabi niya, huwag ka magalala, hindi ko i-deduct sa sahod mo yan. Pagkus dalagdagan ko pa, napakabuti po ng mahal na Panginoon. Kasi nakikita naman po din ako paano ko magtrabaho. Talagang dedicated po ako sa aking pagtatrabaho. Ang trabaho ko po din is assistant po ako ng aking madam sa kanyang mga anak. Lahat po na kailangan ng anak, ako po ang nagbibigay. Ako po yung inuutosin niyang magsilbi sa kanyang mga anak. Nakikita naman po niya na mabuti na po akong kasambahan. So, lahat po niya pinapasalamatan ko sa malapay noon. Isa pa po yung pag nakakaramdam po ng homesick, kino-comfort po ako ng malapay na although kasi bawal po doon yung
pagsamba sa gawain, pagpunta sa gawain. Pero sabi po ng amo ko, kasi bawal dito, mahigpit talaga, baka mahuli ka ng polis. Pero sabi niya, kung anong gusto mong gawin doon sa kwarto mo, bumalik ka doon, manalangin ka o ano man, sige bahala ka, magpuri ka sa Panginoon mo. Sabi niya, naniniwala kami sa iyo kung sabi niya ganun. Kasi po yung madam ko po kasi maraming karamdaman. Meron po siyang tumor sa utak, sa sikmura meron din po siyang karamdaman. So every time po nakakaramdam siya ng masama sa kanyang katawan, tinatawag po niya ako palagi, sabi niya, halika kasi hindi ko alam bakit kita din tinatawag. Sabi ko, bakit po ba? May nararamdaman kasi akong hindi maganda sa katawan ko, parang pwede mo akong tulungan. Sabi ko, ma'am, wala naman po akong ibang matutulong sa iyo, kundi panalangin kita. Ako naniniwala ka sa mahal na Panginoon, magsisi ka lang po. Sabi niya, sige, turuan mo ko, paano ba? Tinuturuan ko po nga siya. Sabi ko, sige ma'am, basta makinig ka lang sa akin, sabihin mo kung mga sinasabi ko, pagsisisi sa balapin, tagapin mo siya. Alam ko, giginhawa yung pakiramdam. Isa pa po, habang nagpupuri po ako sa mga tingin, umiiyak siya. Sabi niya, bakit ganito yung pakiramdam ko? Hindi ko maintindihan, para akong lumulutang. Sabi niya, yung kamay mo, tuwing hinahawakan mo ko, ang lamig-lamig. Sabi niya, sabi ko, ang kamay po ng mahanapin noon, hindi ko po kamay yun. Sabi niya, ginamit lang po ako ng mahanapin noon. So sabi niya, napakabuti na ng pakiramdam ko ngayon. So every time po na may pakiramdam siyang masama, lagi po niya akong tinatawag, sabi niya. Tapos yung cook po namin, sabi ng sir ko, bakit ba kakaiba ka dun sa isang kasama mo dito sa bahay na cook natin? Kakaiba ka sa kanya. Sabi ko, kasi po hindi naman po naglilingkod sa mahal na Panginoon yun eh. Ako po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pamumuno po ng prayer ng aming beloved pastor. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus po sa lahat po ng pag-iingat niya sa akin. Isa pa po dahil po dun sa kasalanan ng pinsan ko na yun, alam niyo po, bukod po sa dinagdagan pa po ng sahod ng amo ko, yung sahod ko po dinagdagan, binigyan pa po ako pag-uwi ko na first class po talaga sa aeroplano, first class po talaga. Kaya maraming salamat po sa mga napingon sa lahat ng pag-iingat po, sa lahat ng pag-abay niyo po sa akin. Pagpapala, physical, material, financial, ikot po sila ng spiritual na pagpapala. Ang pinakamataas sa pupuri po at pagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Pinoy Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Amen.